Sa isang madugong hakbang na yumanig sa buong gitnang silangan, umatake ang Israel, hindi lang sa Tehran kundi pati na sa mga kritikal na pasilidad sa Karaj at iba pang mga lugar. Ang mga pinuntirya ay ang kulungan ng kalaban ng rehimen, military bases, storage facility ng mga armas, at ang mismong punong himpilan ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Ito ang aktwal na nangyayari ngayon sa Iran, kaliwat kanan na ang mga pagsabog, at ang makapal na usok ay bumalot sa himpapawid na tila naglalaro na lang ang Israel sa mga oras na ito upang walisin ang militar ni Khamenei. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa Tehran, tinamaan ng airstrike ang Evin Prison, isang kulungang kilalang-kilala sa buong mundo bilang sentro ng pagpapahirap, pagpiit at panunupil sa mga political prisoners at aktivistang tumutuligsa sa rehimeng Iranian. Ayon sa mga ulat, ang mismong gate ang unang pinasabog, isang mensaheng malinaw na hindi naligtas ang sinumang nasa loob kahit pa sa pinakabantay saradong bahagi ng bansa. Kasunod nito, sinimulan ng Israeli Air Force ang sunod-sunod na mga precision strikes sa paligid ng bilangguan, pinulbos ang mga administrative buildings at ilang mga facilities na umano'y ginagamit sa mga interrogation at pagpapahirap. Na pati ang building ng korte ay tuluyang nawasak dahil sa galit at inis ng tropang Israelita sa anino ng kanilang supreme leader. Winasak na rin ng IDF ang ilan sa pinakamahahalagang pasilidad ng militar sa puso mismo ng Tehran. Hindi na lang ito simpleng pag-atake, isa na itong matapang na demonstrasyon ng lakas, kung saan ipinakita ng Israel na kaya nilang pumasok sa mismong kabisera ng Iran kahit gaano pa kahigpit ang seguridad nito, mawasak lang ang backbone ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Sa mga kuhang footage na lumabas sa gitna ng mga pambobomba, makikita ang sunod-sunod na pagsabog sa mga compound, gusali at infrastructure na sinasabing bahagi ng Critical Command Network ng Iran. Hindi lang basta nagpapasabog ang Israeli Air Force, tila bawat bomba ay may tiyak na direksyon, bawat target ay bahagi ng plano, na lansagin, pahinain at durugin ang anumang kakayahan ng Iran na makapaghanda para sa mas malawakang digmaan. Makikita rin sa mga kuhang footage ang matinding kaguluhan sa gitna ng lungsod, mga sibilyang nagsisigawan, nagtatakbuhan at hindi alam kung saan pupunta habang umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog. Ilang mga critical site ang tuluyang nilamon ng apoy at ayon sa mga ulat, maging ang ilang underground command bunkers ay nasira. Walang bakas ng mga sundalong IRGC, tila pati sila'y hindi nakapaghanda sa paglusob ng IDF. Ito ang malinaw na katotohanan mula sa Israel, na kung pipilitin ninyong maghasik ng gulo, kami mismo ang pupunta sa pinakasentro ng inyong lakas at dudurugin namin ito sa harap ng mundo. Sa mga oras na ito, malamang ay napilitang magtago o lumipat ng kinaroroonan si Ayatollah kung saan man siya nagkukubli. Dahil kung matutunton ng Israeli military ang kanyang lokasyon, posibleng matulad din siya sa sinapit ng dating leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah na iniligpit sa mismong lugar na inakala niyang siya iligtas. Sa ngayon, hindi na ligtas ang tinatawag nilang mga safe zone dahil ang mga eroplanong pandigma ng mga Hudyo ay malaya nang lumilipad sa mismong airspace ng Iran, isang matapang na pahayag na walang sino man ang untouchable. At hindi rin magtatagal, tiyak na mahahanap ng Israeli Defense Forces ang lokasyon ng mga matataas na opisyal ng militar at gobyerno ng Iran. Ang layunin ay malinaw, lipulin ang mga utak ng rehimeng naghahasik ng tensyon sa buong rehiyon. Sapagkat kung ang mismong sentro ng Tehran ay naabot na ng precision strikes ng Israel, wala nang maituturing na protektadong lugar. Sa ganitong klaseng digmaan, kahit ang mga anino ay sinusundan ng militar, hindi na rin nakaligtas sa kamay ng tropang Israelita ang mga pasilidad na ginagamit ng alagad ng batas sa lungsod na ito. Ang mga gusaling matagal ng pugad ng kanilang militar, ngayon ay halos hindi na makilala. Matapos ang sunod-sunod na airstrike, nagmistulang abo ang paligid, durog ang mga konkretong pader at wasak ang buong estruktura. Isa sa mga tinamaan ay command center na ginagamit para sa pagplano ng mga cross-border operations ng Iran. Isang highly restricted facility na dating pinaniniwalaang imposibleng mapasok pero ngayoy giniba na parang laruan na binuhusan ng apoy.
Mula sa himpapawid, bumagsak ang mga bomba ng eksakto sa target. Walang palya, walang abiso. Ito ang ipinakitang tapang ng Israel. Isang bansang hindi kailanman natutong yumuko sa harap ng panganib, kundi mas lalong tumatapang habang patindi ng patindi ang hamon ng digmaan. Kung sa palagay ng Iran ay kaya nilang sirain ang ilang lungsod sa loob ng Israel gamit ang kanilang mga missile, tila nakalimutan nila kung sino ang kanilang kinakalaban. Dahil para sa Israel, ang bawat pagsabog sa kanilang lupa ay may katumbas na daan-daang ulit na mas mabigat na ganti. At kapag sila'y gumanti, durog na pader na lang ang matitira. At ngayon, habang papalapit ng papalapit ang posibilidad ng isang mas malawak na giyera, dapat nang ihanda ni Ayatollah Khamenei at ng buong pamunuan ng Iran ang kanilang sarili. Dahil ang laban na ito ay hindi na simpleng pagpapakawala ng missile. Ito ay magiging isang digmaan ng teknolohiya, estratehiya at determinasyon. At dito, alam ng buong mundo kung sino ang mas may kapasidad at karanasan. Habang patuloy na nag-aalab ang tensyon sa pagitan ng IDF at IRGC, isang bagay lang ang malinaw. Hindi na ito laban ng salita, kundi laban na ng lakas. At sa larangang iyon, hindi kailanman nagpapatalo ang bansang Israel. Sa bawat pagkilos ni Khamenei, may katumbas na suliranin mula sa Tel Aviv. Sa bawat pagbabanta ng Iran, may kasunod na pagsabog ng mga bunker, base at silid ng mga general. Ang tanong ngayon, hanggang kailan magbubulag-bulagan ang mundo? Hanggang kailan nila papanoorin ang dalawang makapangyarihang bansa na unti-unting hinihila ang sangkatauhan sa bingit ng isang pandaigdigang dilubyo? Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang lungsod ang mabubura, kundi ang pag-asang muling makapamuhay ng tahimik. Ang bawat bomba ay katumbas ng libu-libong buhay, at sa digmaang ito, walang tunay na panalo. Ang matitira lang ay abo, takot, at isang kasaysayang hindi na malilimutan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng Israel na hindi lang ito basta pumilay sa kakayahan ni Ayatollah, kundi tuluyang dinurog at nagmistulang pataba sa lupa ang kanilang mga pasilidad ng kapangyarihan? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.